to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Yo, ako'y nagbabalik. Tangina. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas, yo. Wala, ito. Medyo naging busy ako nito mga lumipas sa ilang linggo. Siyempre, hindi ramdam dito sa channel dahil tuloy-tuloy lang yung uploads, no? Pero ang daming nangyari na mga magagandang bagay sa labas ng channel na to, na kumbaga sa buhay ko, no? So medyo naging busy lang talaga, pero ito kumbaga naka-set up na ako ulit. Pwede na akong tuloy-tuloy gumawa ulit ng content para sa mga nag-aabang, syempre para sa sarili ko rin, di ba? Pero yun, so yeah, yun lang. Kamusta kayo? Puta na. Salamat sa lahat ng mga nag-pre-order ng collab namin ng Fatheads. Sa mga hindi umabot, okay lang yun dahil kumbaga, pwede pa rin kayo bumili kapag nandyan na yung kapag released na yung cap, no? So, yeah. Eto, isa rin sa nilook forward ko na mapanood, no? MZite versus MP3. MZite, syempre champion yan, yo. Tas MP3, isa sa mga rising stars na may potential talaga. Marunong maging effective sa pag-construct. So, yes, pata natin. Pero bago yan, gusto ko nang batiin mga nanonood nga, no? So, mga tropa din. Sila K-Jap, sila Bagsik, nanonood na regular. Salamat sa inyo, yo. Joey, tsaka Gino, kasama ko sa The Munchies. Salamat, yo. Tapik Squad. Sino pa ba? Basta alam nyo na yan, pare. Pero ito na nga. Simulan na natin, yo. Pagbati, lagi sa flip top, yo. Simula sa staff hanggang sa mga MCs, hanggang sa mga nanonood ng live, hanggang sa mga nanonood online. Nabati ko rin mga kasama ko sa Uprising. Uprising represent, yo. Labas na yung album ni KMG tsaka ni Dicta, Kalag sa Kadena. Garote, inaabangan ko. Project ni Plasma, ni Moki, tsaka ni Crispy. Yes, ako, ini-encourage ko talaga mga fans ng flip top at ng battle rap na makinig ng music ng mga battle MCs or maging mas maging mas exposed, 'di ba? Ayoko kayo pilitin, pero at least expose niyo yung sarili niyo. Tingnan niyo. Sigurado may makukuha kayo ng mga mas trip niyo kaysa sa laging, kumbaga syempre grateful and thankful ako na sobra yung pag-support sa battle rap, no? Pero may music din. So, spatan nyo. Ang daming champions na naka-line up. So, doon pa lang parang, ayun yung mga nakikita ko din na comments ng mga tao. Para maisip mo na yung pinakaunang laban mismo, kahit yung pinakaunang laban, pwede siyang maging main event sa ibang event. Sana sa Cebu na lang to ginanap eh. Medyo ini-expect ko hostile yung crowd against sa akin, pero goods lang naman. Parang
kunwari WWE may mga heel talaga at saka may mga babyface. So ngayon, heel muna tayo. MP3, no? Battle of ano to, crowd favorites. Siyempre, labanan ng mga pinaka-paborito ng tao to. Kaya, Ine-expect na natin lahat na all out talaga yan. Ako medyo unpredictable pa kung anong gagawin ko eh. Di mo alam kung may malakas ba o hindi. Pero isa siya sa mga parang bago lang din sa liga, syempre, mga bagong mukha sa liga na makikita mong aggressive din talaga, gigil. isa rin kasi siya sa mga unang nag-spawn ng Nga pala, kung di nyo pa napanood yung PNP namin ni Dicta tsaka ni Plasma Spatanyoyo, maganda yung mga pinag-usapan namin doon. Tsaka yun nga, pinag-usapan namin yung music nila. So, yeah. kung meta dati. Ewan ko kung anong saktong term. Pero yun nga, yung pag-connect ng thoughts at tsaka pagsama ng mga references at tsaka intricate na wordplay. Para sa akin, challenge siya. Bagong challenge bilang isang medyo matagal na rin dito sa liga na magkaroon ng ganong kalaban. At the same time, syempre, challenge din sa kanya yon na magkaroon siya ng kalabang veteran. Akala ko, pinaprank lang ako eh. Biglang aim site. Pero yun, excited naman. At isang karangalan pa rin. Hindi nila nakakalimutan yung ginawa mo sa Cebu ha. Kaya, expect mo na lang. Wag ka lang magtampo kung yung mga tao, ibo ka. Hindi. Hindi kami ganon dito. Hindi kami nang babato dito. So, wag ka lang lalabas-labas. Shoutout nga pala kay Ali ng Linya Linya. Flip top, Vuelta Balenton 12, andito pa rin, Metro 10, Pasig. Paliman laban natin. Arik, para pumapayat kayo. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng support ang tunay, live at online. Flip top, magigay para sa parating nating laban. Oh. Fuck you, Wagi Iram. Shoutout sa Real Jokes Clothing, High Minds, Pinoy Pawn Stars, Crown Manila, Black Manila, lahat ng tulong at suporta. Siyempre sa lahat ng mga represent collabs, mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City at Cavite represent para sa inyo. Isa buhay at 2x2 champion. Mag-iay tayo lahat. Ganda rin ang resume talaga ni M-Site eh. Pareha sila ni Shei, no? Isa buhay tsaka 2x2 champion. Wow. Sinasabi mo lang yun kasi nakita mo na akong paparating. Anak ka ng boom. Iba yung maangas ng pagtinapat sa tunay na magagaling. Pare, I can do this all day. Pag pinanggigilan ko to, anong mabitiba to? Kahit walang suot na gold chain. Mas malupit pa sa'yo. Hindi Cavite. Ano ba yan? VIP's music ba yan? M-Site? Okay Tapos Battle League, syempre, Crown Manila, Pinoy Boulevard sa Taiwan, kay Madam Erlyn Xiao. Linya-linya, shoutout sa Tapik Squad, kay Ivan, San Mining, Isa, Elise, Matt, Chris, Jason from Brisbane, Australia, kay MDC, developer namin sa RAN, at kay Recognize, ang best rapper ng Bay Area, tsaka Barangay Rosario, Pasig, syempre. Shoutout sa Ulap, shoutout sa Hinge, shoutout sa Hypebeat, shoutout sa lahat. Siyempre, linya-linya. Silipin nyo mga bagong colorway na at mga disenyo. Makakita nyo yan online. Nandito rin available sa mga live events. At sa kaliwa naman, galing pang Surigao para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay MP3. Sipa ila mga truck, amo kay mo banjak. Bidang mga wak, apikra mga mbak. Pero di kalupad samtang kami sigig lutaw adyaw ninyo kumpiyansahe kami dire sa Surig. Yeah. Good. Ja! Nanalo ng coin toss. Si M-Site. Pakinggan natin. Unang banat, non-tournament battle naman ito. 5 lang ang hurado natin. Unang banat, pakinggan natin. MP3. Wait. Teka. Ako lang yung di bilong sa poster. Talagang nakakaumay, Brad. Tangina, isa buhay champ, tas ang hinarap, isa buhay judge.
Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. Pero wag kayong magalit mga pre. Mapatagalog, Bisaya, Bicolano o Waray, wala akong tinuturing na kakampi. Kung matalo ni GL, si Raffian at si Husky, wala akong pake. Tinalo ko nga si Marshall, Vitrum at si Cripley sa loob ng isang gabi. Marshall, Vitrum, Cripley. Bakit? Sa judging ni Cripley, ano yung kay Vitrum? Tsaka kay Marshall. Nag-battle sila ni Marshall. Sinusubukan ko i-connect the dots yun eh. Kwento nyo na lang sa akin. Ngayon, binigyan ako ng champion. Tang-ina, big deal na to. Pag ganito kalaban ko, pakiramdam ko, Cripley ako. Oo, parehas tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw? Oo, Ganda. Dahil judge siya doon, yun yung ginamit niya na, kumbaga binasag na niya talaga kaagad, no? tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw, naging meme sa comment section at naging corny ang yung branding. Ako, nilaglag niya sa isabuhay, pero parehas lang ang aming standing dahil nilaglag ko din siya sa isabuhay nung binawian ko sa judging. Kumbaga, kapag ginagawa mong barya ang basura, no? Ginagawa mong pera ang basura. Parang ganun siya, no? Anong akala mo? Kayo lang marunong sa ganon na pag nangupa limitless? Ulol mga Bisaya na ang bagong 3GS! Tag-inag yan. Respect. Parang natanggal na yung pressure niya dyan, no? Boom! Parang fuck, yeah. Ang ganda ng kung paano niya naisip basagin yon na nakatahi pa rin sa kumbaga yung relevance ng reference sa battle mismo, no? Konektado pa rin. Yeah. Ako, yung bagong M-site, kasi marami ang naiinis. At si 30 M-site pa rin kasi pag nag-wordplay meaningless. Ang gandang ligaw na bala. na mo tunog motus. Ganda rin. Ganda ko pa paano nyo nilalaro yung angle. Effective tong first round so far. Kahit babad na babad yung angle na yon, napapagapang pa rin niya papunta sa iba't iba, no? Pag walang nag-react sa bars niya, sinisisi niya yung fans, feeling bright yan sa eksena. But if you can hear him loud and clear pero di pasok sa inyong taste, it means ang site ang may problema. Di porket komplikado, trip ng tao, di lahat ay mawiwili. Kaya kung wala kang crowd control, wag kang maghanap ng masisisi. Yung mga punches mo, generic parang right med. Ganun kalagi, tol. Walang diin, walang dating, paano naging Fantastic Four? Sayang. Sana ginawa niyang punchline. Pero pasok pa rin yung position na yun. Kumbaga, biglang pagkatas ng punchline, akala mo magsisimula na ulit sumeta, pero boom, biglang may konting ganun pa rin.
Kung gusto mo ng classic, sagot ko Yung Fantastic Four, dating, hindi na. matik at titiyakin kong timeless tong mga dala kong antiques. O diba? Di nila napansin. Yung last 4 lines ko, puro punchline niya yon versus Cripply tsaka J Black. Ganun ka-forgettable ang stilo. Pero pag sinabi kong there's only... Ganon ka-forgettable ang stilo. Halos walang quotable si Iho. Pero pag sinabi kong there's only one name you can found, tsaka katapusan mo na, alam kong gets nyo na kung sino. Oo, champion nga yan dito, pero iba yung papel niya, G. Pagkat ang highlights, puro bloopers. Tang ina, Javel McGee. Mahusay to si MP3 pero na-imagine ko kung siya yung kunwari kalabang ko, eto, si MP3 kalabang ko, tapos ganyan siya mag-rap, ganyan yung mga sinasabi niya sa akin, mabuburat ako, putang ina. Tipong didibdiban ko. Hindi, wala, MP3. Ako'y wala ng empathy, hindi kita tatantanan. 3 beses nagkampiyon dito sa liga, ba't wala kaming naramdaman? Ngayon pa... The disrespect, yo. Ano mo ko yayabangan ang galing sa banatan kung ikay naaalala lang sa iyong mga kapalpakan? Kumbaga, pag-usapan natin yan. No? Totoo yan, pero parang human nature siya, no? Mas tinatandaan tayo pa dahil sa mga pagkakamali natin. Kumbaga, depende sa pagkatao, no? Yung receiver. Pero in general, may kita mo na maraming tao na ganoon talaga, na tinatandaan ka lang nila dahil sa mali. Dahil sa mali mo, no? So, ano lang, parang, oo nga, no? O ngayon na pinag-uusapan natin to, pare. Ano ang gagawin natin tungkol doon? Yeah? So, parang fuck. Susubukan mo ng mas tingnan yung magagandang bagay. Ganyan. Kasi yun yung practice, eh. Yun yung habit forming, eh, di ba? Tsaka, hindi magbabago yun kung ikaw mismo hindi mo i-adjust sa sarili mo, eh, no? Pero oo nga, no? Isa sa mga nakakalungkot na katotohanan yun. Kanya maraming takot magkamali. Dahil madalas ganun, no? Oo nga. Pero ako, natatandaan ko si MZ dahil champion siya, tangina, magaling. Nagtataka ako lagi na bakit may ganong hate na nakukuha si MZ, no? Pero totoo yung pinupunto ni MP3. Kumbaga, dami niyang nakukuha kasing hate ni MZ, eh. Tapos, pagkatas ng lahat ng pinatunayan ni MZ na kakayahan niya, di ba? Parang, ano pa rin, eh. Kumbaga, dinedeserve niya ang mas marespeto pa. Yeah. So, yeah. Isa ako sa unang mas magbibigay kay MZ, no, napakagaling. Tsaka hindi lang naman sa pagiging MC o battle rapper or kung ano man. Pero kumbaga sa ilang beses na nakasalamuha ko siya, nakakwentuhan at nakikita ko rin kung paano siya gumalaw, alam mo na maayos na pagkatao naman, di ba? Nagkataon lang syempre nasa larangan tayo ng battle rap na iba rin talaga yung puta, lahat naghahasa ng pangil, eh, di ba? Parang ganun talaga dyan, eh. Pero alam mo yun, pagkatas ng lahat ng yan, kumbaga sa pinaka-basic na level, syempre, tao rin, eh, di ba? So, gusto kong maniwala na ayos si MZ, di ba?
Kuya, EJ Power, para yun sa'yo, kuya. Pero sige, ngayong gabi, kakampi mo yan sila. Yung hiyawan nila para sa'yo. Halos 3 buwan na rin sinisiraan ang pangalan ko, kaya sulitin mo to, Zay. Yung hate nila, gatasan mo. Ipakita mong malakas ka lang dahil ako kalaban mo. Kasi kung hindi, ililibing kita ng buhay. At sa lupa, babalik ka men. At ang putang ina mong lapida aking babalik ta rin. Oo, babalik ta rin. Para pag binasa mo yung nakatatak, makita mong ina mo ka na there's only one name you can found ngayong katapusan mo na. .307, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points para kay MP3. Malakas na round. Sayang may konting ganon. Yung delivery niya, alam mo yun, parang hindi siya enough para maging minus talaga. Pero parang bilang fan ng art form na to, sarap makakita ng mas crispy pa rin lagi, di ba? Pero yun, solid na round, solid na material. Solid na pagbitbit sa sarili sa sitwasyon na ganyan. Manila crowd, galing ka sa controversy. Kumbaga parang binitbit niya yung sarili niya na maayos. So, astig yun. Binawian ko sa judging, pinuntusan ko yun, yung bagong 3GS, yan. Ang galing ng mga kung paano niya naiisip, no? Third D meaningless, biglang boom! Sight ang may problema. Tapos yung right med, gets yun na kung sino. Javel McGee, wala kaming naramdaman. Tapos yung kapalpakan, tsaka yung katapusan mo na. Magaling magsulat si MP3, no? Yun, bigay ko sa kanya yun. Kumbaga, sana mas mag-evolve lang siya na mag-evolve. Isipin niyo 5 years from now, isipin niyo kung anong maaari nating mapanood kay MP3. Diba? So, astig yun. Tingnan natin first round ngayon ni M-Zite. Let's fucking go, yo. Yo, check. Tunog motus. Nilalait ako ng pabidang to. Remind lang kita ha, bumabattle ka sa liga ko. Inang to, nawawakan ka sa akin? Di mo trip estilo ko? Remind lang kita ha, lahat ng champion sa lineup na to, 5-0 ko. Naaalala ka lang sa iyong kapalpakan. Kuya Kebs, yung pagpiyok niya, pakikat na lang. Siya si Mike Panteho, ang bagong paborito. Ayon sa mga nasagap kong salaysay at kwento, pues ako yung hitman na hindi nagche-cherry pick at sayuway na tiyempo. Ulo ng balita na ngayon napalagay sa sentro. Ang ending mo, pag sinabi kong 6 feet, makikita mo kung gaano ka pantay sa metro. Hindi na squatting pero mahirap pa rin kalaban kapag sanay sa ghetto. Dito aabot sa letra ko kahit pa may falsetto. Tung lagay ng nerdo sa aking kamay ay dedo. Tung manok ng Surigao, diretso kay San Pedro. Bugbog ka agad. Lakas ni Arik man trip. Malalim ka, makipagsukatan ka sa aking ispit.
Kahit saglit, tignan natin kung itong Challenger Deep, ikaw ay gagawing halimbawa. Kahit saan pagaling tong yawa, nagkamali ng sinugalan, kinahantungan sa ilalim ng lawa. Ano, ilalim ng lawa, may nakakuha. O di ba wala pa rin? Crossbreed ni Nina Sandejas, Renzi ng Unhinged, Invictus at ni EJ Power. MP3 na battler, ako music at battle. Kompleto attributes ito sa pandinig hassle. Yung styles ay kinumpres kaso lang yung pagka-mix di master. Pumipiyok, minamalat pa at kinakapos kabay. Kung sa Mindanao tiginanap, malamang ang event, paos ganay. Kaso yung boses mo, pag gumaralgal, wala ka ng panlaban. Ngayon, paano ka uubra sa natural na panggaspangan? Tinalo ka ni Van, ni Terdy, at ni Cripley. Nananalo ka lang pag yung kalaban mo nagpapabaya. Tinalo mo si Marshall, nag-choke eh. Mas nakaka-impress sana kung hindi ko pa nagagawa. Pero manalo o matalo, yung magpabaya, wala yan sa branding. Record mo, 4-3, ngayon magpapantay pa sa kagustuhan ng magandang standing. Uulitin ko! Hindi ka mananalo ngayong gabi sa akin, pre. Kasi kung manok, hindi kasi MP3, kundi PM3. Kaso ginamit na yan, ha? Tangina mo. Parang syempre alam ko pang asar na nga lang yun, no? Pero hindi. Ulitin ko, si Manok kundi si PM3. Kaya ngayon, uulitin ko, kung di Manok, hindi kasi MP3, kundi si PM3. Parang GL na ihahampas sa pader yung ice water. Sa ganun kuhuhugutin. Wala akong pake kahit alam kong malambot, dudurugin. Hoy, uhugin. Pangarap nito, maging susunod na GL. Mukha kang baklang TL na hindi nag-a-approve ng BL. Parang mukha ni Blizzard, ang sarap mong tadyak-tadyakan. Alam kong dumating kang handa kasi yung handa ko di mo napaghandaan. Librong puno ng kaalaman ng kalabang na nasa harapan at tandaan. Kapag walang binabanggit na titulo, magugulat ka sa laman. Solid din around, solid sumulat si M-Zite. Ang daming sleeper lines. 312, no? So halos pantay lang sila ng haba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bigay ko kay M-Zite. So dami niya, may mga combo siya na dire-diretsong ganun eh. 5-0 ko, pinuntasan ko yun. Yung pakikat na lang, sentro, ulo ng balita, naging sentro, magpapantay. Basta laro yun eh, pantay sa yung tsaka metro. Hindi aabot sa letra ko kahit falsetto. 'Di ba? Pam 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 pam, same rhyme, okay. San Pedro, tung manok, San Pedro, parang ganun. So, ako, syempre, trip ko talaga yung mga ganun. Ganun din yung parang, wala, siguro ganun lang din yung style ko magsulat. Lalo sa battle, parang kumagawa ko na ganun, dire-diretso, same rhyme, kahit mga setup mo sumusuntok. Para sa akin yun yung yun yung effective. Yeah. Tapos ilalim ng lawa. Tapos wala pa ring makakuha, parang wala pa ring nakaget. Ewan ko, parang ganoon no? Okay yun, okay mga yun.
Tas yung kinompress, pero pag minix hindi master, parang ilaro niya ng ganon sa MP3. Paos ganay, simpleng laro. Tas yung panggaspangan. Ako yun, Mzite. Ako yun. Tas yung magandang standing, magpo 4-4 para papantay para magandang standing. Kahit malambot, dudurugin, simple lang tungkol sa ice water o sa yelo, no? Parang sinimulan niya doon. Tas yung VL, tsaka yung magugulat ka sa laman pag walang titulo. So, yeah. Ganda. Tangin na nyo, panindigan nyo na walang madadapa. Bumabattle daw ako sa Motus. Gago, Rapolo versus Motus yun. Hindi lang liga mo. Gusto mo lang kasi sumausaw sa Cebu crowd kasi para masabing Bisaya ka, tangina mo. Tsaka, alam nyo ba na pinapili to ng kalaban, tas ako pinili niya? Oo, yan ang rason kung ba't naset ang matching kaso di kayo na-update. Sa daming pwedeng baguhan, pinili niya ang kanyang bashmate. Di ba kino-call out mo si Looney kaso di ka pinansin? Gagi na mutla. Yung hinahanap niya na hari, naging hari ng kutsa. Huy, Christian! Ganun ka kaduwag. Di ba kinall out mo si Abra? Ba't nung sinagot ka niya, bigla kang nanahimik bay? Porket ngayon wala ng 3G, di ka na makareply. Ganun pala pag champion, walang imik pag may kaba, nagyayabang pa siya ng ring, tas naging silent lang pala. Takot na to sa mga gods. Pangalang Mzite ay iniwan nung bininyagan ni Tips itong bastos. Bumalik sa pagiging Christian at isang yawa na lang ang nilabanan kasi may takot na sa Diyos. Di ba kiniklaim mo pang Bisaya ka? Ulul, sumisip-sip ka lang sa grupo namin, pero alam kong hinding-hindi mo pa nararanasan ang tunay na sarap ng punong saging. Tinitira mo lang top 5 ng mga tao para umangat ang iyong pangalan. Para isipin nilang top 5 ka na rin porket hinamon mong lumaban pero di mo pa sila kahanay. Kaya matuto kang gumalang, mukha ka lang naswapang at di porket nag-iingay, ikay kasali sa usapan. Kasi what if di ka binuhat ni Shernan o si Lip di nagpaubaya, ano may mafe-flex pa ba? Mababa na nga tingin sa'yo ng mga tao, paano na kung less ka pa? Kung di dahil kina Shernan at ni Lip, hindi ka magte-trend tanga, kinailangan pa ng SM tsaka scammer para lang mabenta ka. Laban nyo ni Lip, di ba? Di na ko magre-rebat. Gusto ko ikaw manalo. Yung partida nilahad, yung titulo tinanggap mo ng buo pero di niya binigay lahat. Kaya kung ikaw si Tobey Maguire, silip si Dr. Octopus, oo solid yung bakbakan, pero nagwagi ka lang sa huli kasi kinampihan ka ng kalaban. Kaya laging kini-question title mo at yung estado bilang rapper kasi kung makapagyabang as if naman silip di nag-concede sa battle. Don't pretend na di nag-matter. Pang runner-up pa rin dating mo kahit nagwagi ka brother kasi nakuha mo nga yung ginto pero nilagay sa silver platter. Kaya di ako believe. Yung title niya ang daming bukas. Pinatay pa to ni Lucas. Bibilib lang ako pag napapunta mo si Rapido sa rally bukas. Kaya wag mo akong yabangan ng mga wala sa akin pagkat sa akin ikay Boblax lang din man. At kung gusto mong magyabang sa dayo, dun ka sa podcast ni Shernan. So, 250, no? Yung ano niya. Oras niya ng second round. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Siguro may mga angles lang. Akong hindi masyado trip. Kanya mas konti yung points. O siguro, hindi lang talaga kasing intense na round 1 yung material niya sa round 2. 3G, reply, pinuntusan ko yun. Ring, silent. Tas yung punong saging, kung paano niya, kala mo seryosong personalan, tas boom, yun yung pinaka, ano niya, no?
tas kasali sa usapan. Nag-iingay, hindi porke nag-iingay, kasali sa usapan. Silver platter, ginto, silver platter. Rapido, rally bukas. Tsaka Dayo, podcast ni Shernan. So, yun. 7 points sa kanya. Tingnan natin round 2 ni M-Zite. Hassle, no? Hassle na may ganung mancha o may ganung misconception yung pagka-champion ni M-Zite na parang pinagbigyan ni Lipcram. Parang unfair, no? Unfair na isipin ng mga tao na ganun. Dahil I'm sure kahit na nasa ganong sitwasyon si Lipcram, binigyan pa rin niya na solid, di ba? Hindi talaga inisip ni Lipcram ibigay kay M-Zite yun. Nagkataon lang na sa ganong sitwasyon si Lipcram na parang ipit siya. Di ba? Pero sigurado ako, binuhos pa rin niya yun. Binuhos niya kung anong mabibigay niya. Hassle, no? Tangina. Tsaka, ewan ko kung anong pakiramdam na ganyan, meron kang kabattle na pinapa-battle mo rin sa liga mo, tinutulungan mo, tapos ganyan yung sinasabi sa'yo ngayon na parang tangina mo ka. Tingnan natin si M-Zite. Yo. Ina-angle pa yung hindi ko pagre-react sa mga bashing. Binash ka din, Tokmol. Kung hindi ako nag-react doon sa control, ang tawag doon, self-control. Di mo kasi alam yun. Ang ina nito ni MP. Ikaw nga, nung binash ka, nag-deactivate ka ng FB. Oh! Ako, yung mga basher ko, hindi ko binablock. Hinahayaan ko lang sila sa page ko magkalat. Ikaw, nung binash ka, 3 pa lang yung nagme-message, agad mo nang na-block, umiyak ka pa tanga. Pormahang performative male. Silahis na Bisaya, bay na bay. Ang pugi. Ito yung pag in-interview, ang unang tanong, why are you gay? Pero hindi, wala muna tayong discrimination ngayong gabi. Wala munang mga gay line. Wala akong pake kahit bading ka at mukha kang tibo at the same time. Okay, game? Salamat. Yeah. Ano rin, no? Parang ako, personally, parang wala ka na ba ibang pwedeng maisip na pwedeng gamitin na angle o pang-asar, di ba? Laban yun ni Terdy, in-expose niya yung mga ginaya mo daw na idea ko. Hindi sana ako maniniwala, kaso paglabas ng laban mo kay Marshall, una niyang ginawa, pinarody yung linya ko. Tulak pa, tumulak sa akin, pwe! Kung dito mo yung ginawa, ang tawag doon, wak na bitawan. At ang makulit pa doon, sa linya na yon, yung crowd nagsigawan. Ganyan ka ba mag-rap, pare? Aba, konting hiya naman. Yun at yun lang din yung letra, pati mensahe, hindi man lang inanagram. Kaya pala yung reaction na dadali kasi puros ginaya lang. Habang kami off the charts, mga atake, ito ang common na mga rounds Venn diagram. Pati pagiging crowd favorite ko, inagaw. Utang ina mo, MP3. Hindi ka bagay maging villain o main character dito, isa ka lang NPC. Pero sige, masuot mo man sapatos ko sa entabladong to, ikay binabalaan ko. Masyado pang malambot tuhod mo para lakaran yung mga pinagdaanan ko. Kasi, kung hindi Bisayang inaapi, minsan underdog. Minsan, feeling taga-USA. Yung pinoportray niya na karakter may limit na parang username. So, isipin mo, ito'y computer game. Ako'y hindi nagmi-miss. Laging critical yung damage. At sa oras na gustuhin ko, I can easily switch to a different language.
Cause whenever I'm on stage, every battle is a fucking A. Any time and day, just put me in, I'm plug and play. You might wanna run away, but there's no other way. MP3's gonna get burned by one of the hottest all year round like the month of May. I just All year round like the month of May, ha? Parang ano lang no? Ang ganda sana pakinggan pero kapag sinubukan mo isipin the hottest all year round like the month of May. Parang ano siya, ano nga ba yung tawag sa ganun? Nakalimutan ko kung anong klaseng figure of speech, no? So, hindi ko alam kung pupuntosan. Hindi ko pupuntosan eh. wanna say, you versus me only shows how much I love Flip Top and being Addict's MC. But I'm the red button in this war, bitch. You don't get to fucking test me, but don't get me wrong. I honestly think that you deserve my best 3 and I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to dispense my big rounds. Gonna get real now. There's only one name that you can pound. You can only make fun of it in front of a cheap crowd. So be proud and speak loud. But once you hear the bang, you better keep count. You don't have to wake me up when September ends. I'm about to end this week now. Goodbye. Tangina, nagpasikat si M-Site. Nag-English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points, no? Self-control rebut. Tapos yung deactivate ng FB. Buy na buy. Tibo at the same time. NPC ba? NPC, hindi ko maalala pero gets ko yung ibig sabihin. Nakalimutan ko yung meaning ng pinaka-abbreviation pero gets ko yun, yung parang wallflower na tao, no? Tapos pinagdaanan ko, ano ba, NPC? Enlighten me, mga nanonood nito ngayon, yo. Thank you. Pinagdaanan ko, tapos yung not against me, cheap crowd. Ang ganda rin kung paano niya binasag. Mukhang once and for all yun, no? Hindi yun ang magagamit sa akin yung you can found ngayon. Parang ganun yung ginawa niya. Kaya niya siguro in English yung hanggang matapos yung round. When September ends na kung paano niya nilaro. So, yeah. 9 points kay M-Site. Solid. Okay. Spatan na natin. Tang ina. Baka ang ina. Siguro nung mga panahon ng mga unang ilang taon ng flip top, no? Hindi mo pwedeng basta gawin yun sa tingin ko. Ng mga lyrics, puta, mas pangit ka pa kay Arik mag-English. Wala sa lugar to talaga si MP3. Yan yung parang kapag masyadong komportable, no? Parang masyado kang komportable, yo. Ay na. Ewan ko kung tangina MP3 to. Wag boss, ang haba ng pinost mo, pinagtanggol mo ako eh. Sorry. Yeah.
Eto, from rags to riches kanyang story, Pasig City represent. Dating tinatawag na squatting, isa ng executive resident, pero naging kupa lang along the way. Alam kong veteran tong bitch, pero sa loob-looban may insecurities, takot maging irrelevant ulit. Kasi nung pandemya, inaway niya si Shobaldi. Tsaka hinamon din sa laban. Kahit yung issue ay nagsimula sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Pero para lang maging ulo ng balita, nagpabida to si tropa at di siya nag-settle back at tinira niya ulo ng Republican, siya'y nagmistulang Democrat. Pero alam ko, Republican ka din. At gets naman kung punto mo ay kailangang is correct yung leader. Pero ang tanong, ba't kailangang idaan sa social media kung pwede naman i-private message? Di mo ba yun kinonsider? Hindi. Kasi ginusto mo lang yung atensyon. Ginawan mo pa ng dis, kaya ang lala naman nun, bay. Bata ka lang niya dati. At sa gasolina mo dito sa hip-hop, siya pa mismo nag-supply. Pero ngayong may anigma na at flip-top, bumabatel na Luzon, Visayas, Mindanao, binago na ng tagumpay. Porket may tagapag-book na siya ng ticket, nagsusunog na ng tulay. Kaya boss, ito'y ahas, watch your back kasi nako. Mga tumutulong sa kanya, kinakagat niya ang kamay, tangina mo. Kaya don't expect na di niya kakalimutan lahat ng mga pinagsamahan nyo. Kasi kung nagawa niya nga kay Shernan, paano pa kaya sa'yo? Tapos magkasama kayo, pare. Magkasama kayo sa mga ginagawa niyo sa buhay. Damn. So, ngayon, eto, para sa mga nanonood, battle lang ba? Nasa sitwasyon ba kayo ng mga battle MCs na, kasi di ba sinasabi ng mga nasa comments lagi na parang battle lang yan, parang dapat kahit ano pwede. Pero isipin nyo sa sitwasyon na to, no? Alam ko, may pinagsamahan talaga sila. Tipong magkaibigan pa rin sila ngayon at magiging magkaibigan pa rin sila sa future. May ganun silang kalalim na samahan. Tapos marininig mo na sinasabi ni MP3 yan kay M-Site. Maaari bang sabihin ni M-Site na hindi, wala lang yung battle lang yun. Diba? Parang kung ako sabihin sa akin yan, kung ako nasa lugar ni M-Site, tapos sasabihin sa akin yan ni MP3, tapos pagkatas na magkaibigan pa rin kayo, parang tangina, hindi tayo magkaibigan, pare. Diba? Kasi kung magkaibigan kayo, hindi mo siya iisipan ng ganun eh. So yun yung point ko na pwede naman talaga lahat eh. Pwede lahat sabihin sa battle rap. Pero pagkatao mo yun, pare. Kumbaga parang dahil ikaw yun, dahil pagkatao mo yun. Kung ano yung mga pipiliin mo sabihin, di ba? So lahat pwede talaga. Kagaya niyan, pwede naman eh. Yan, no? Pero pagkatas nun, matitingnan, kung ako si MP3, parang mahihiya rin ako kay M-Site na tangina, inisipan kita naman ganun, tapos ngayon magkasama tayo. Tapos ngayon tinutulungan mo ako. Di ba? Parang, damn. yun yung parang thin line eh. Parang hindi mo pwede sabihin na battle rap, pwede mo lahat sabihin. Na parang dapat alam mo na pwede lahat. Yung ganun. Parang oo. Pero di ba? Wala. Ayaw ko. Siguro tumatanda na ako. Pero, sige. Kunwari, syempre ilalagay ko sa sitwasyon ko. Kunwari yung battle namin ni Sayad. Diba? Sa tingin ko wala akong sinabi tungkol sa kanya na parang ewan ko. Alam ko puro generic lang yung mga sinabi ko kay Sayad eh. Parang battle bars lang talaga eh. Pero yun eh, parang medyo weird na parang kinain ka na ng battle rap. Kung ganun ka mag-isip, parang mas higit na sa pagkatao mo yung pagiging battle rap mo. Alam mo yun? Yun yung stand ko nun. At least for the longest time. Pag meron ako sinabi na sobrang derogatory
dahil gusto kong, tangina mo alam mo yun, gusto kong mambuli, alam mo yun, gano'n. So, ewan ko, parang ano talaga siya, parte ng pagkatao mo. So, tangina, medyo ang weird lang na ganyan na sinasabi sa battle tapos ano sila, no. Ako, sa akin lang yun. Basta ako, boss, love kita. Salamat palagi. At pasensya kung di masyadong lengthy aking hirit. Salamat kasi kailan may mga bulsa ko di naging empty sa pag-visit. Ako always thankful dito sa hip-hop at palaging nagpasasalamat dahil sa FTI na singit. Yung ibang mga liga dyan, yung mga MC walang TF. Kupal! Monetized ka na at lahat, may mga sponsors ka pa, Kap. Huwag mong sabihin kulang pa. Ang daming bata mo sa motos, tas ini-exploit mo lang, huy tangina, magulang ka. Wala man lang pang combo meal. Wala kang budget na pang ulam. Kaya pala laging gutom mga MC mo kasi wala silang hapunan. Ano rin no? Maswerte din tong mga bagong generation na ganyan ang tingin nila eh. Kasi isipin nyo for the longest time kung gaano katagal, kung gaano katagal kaming nagpaka-rapper, musician na hindi kumikita. Gets ko, di ba? Parang hindi ko sasabing tama yun. Pero yung akala nila automatic lahat, no? Na parang kapag performer, ganun, kumikita dyan sa mas maliliit na liga. Oo na, mapupuno na yung memory ko. Dapat tapusin ko na to. Pero maswerte kayo na sa panahon ngayon, ganyan kalakas yung battle rap tsaka hip-hop, no, na kumikita kayo ng ganyan. Nung panahon namin, matagal namin nakikita na ilang tao lang ang kumikita. So, astig. Pero yun, parang hindi nila nakita yung ano na yun, yung kabilang side na yun, no? Hoy, Motos MCs, payag kayo? Libre lang talento nyo, hindi tinitingnan ng price. Walang pake sa value nyo, ang iniisip lang ang hype. Gago, iniisip lang ang hype. Sinusugal yung image nyo sa battle. Tapos sa huli, di kayo binibigyan ng slice. Puta, mag-scatter na lang kayo kung gusto nyong ini-scam ng site. Ikaw, dati, nung di ka pa sikat at mukha ka pang adik na ligaw, binabayaran ka ni Arik, kaya matuto kang bumalik tanaw. Kasi, hindi binayaran ka ni Arik. Tsaka, kaya wag mong gaguhin MCs mo, kasi di ka ni bossing ginanon. Kung alam mong deserve mo na noon, alam mong deserve na din nila ngayon. Kaya, kasi from rags to riches story mo, o tsaka Pasay City represent. Alam kong represent from City represent. O fake choke lang yun, boy. Ganun lang yung ginawa mo nung dinis ka ni Abra. Wala kang sinabi. Pero kasi from rags to riches kanyang story. At saka 3GS na represent. Yung dating tinatawag na squatting, isa ng executive represent, pero wala pa rin nagbago. Congratulations sa success, pero squatting ka pa rin site, nagkaroon ka lang ng ibang address. Bigyan ko 3 points si MP3 dito sa third round, no? Sayang, medyo nadapa nga siya dito. Pero yung Democrat, tas yung walang hapunan, tsaka ibang address, yun, pinuntosan ko yung tatlong yun. Tingnan natin ngayon ang last round ni M-Side. Ang inang to, 12 years na ako dito, Pasay represent ang puta. Pasig nga eh.
inang to, dinadamay pa yung liga ko. Eh di ba may liga ka din pare? Serve League. Naghumuhubog lang tayo ng mga artist, katulad lang kung paano kami dati. Ingit ka lang kasi ikaw nga, sarili mo na lang inaatupag mo, wala pang nangyayari. Ang ilan to, ang dami nila dyan, no? Andito na sila sa flip top. Ano kala mo, hinold up ko yan? Ngayon, tanungin mo kay Ari kung hindi nila deserve yan. Tanga mo. Yung pinagdaanan mo ngayon, naranasan ko yan na mas marahas. Yung tipong tulog ka maghapon, tapos pagkagising mo may nambabash. Isipin mo, 3 kayong bumoto. Tapos ikaw lang yung rapper na inatak. Kitang-kita sa video, nakakahiya sa gubat, parang camper na sinapak. Pero ang pinag-iba natin, galit sila sa'yo kasi dahil sa'yo, natalo si Cripply. Nabigong mauwi yung trono. Galit sila sa akin kasi tinalo ko si Cripply. Hindi naman ako yung bumoto. Galit sila sa'yo kasi yung Beatroom versus J-Back daw, allegedly, yung binayas. Galit sila sa akin kasi dahil sa akin, di natuloy yung Looney versus Maglas. Malaki pinagkaiba. Kahit hindi mag-react pareho sa atin yan, bye. Sanay ako dyan. Hindi mo masasabing weakness. Kahit kailan sa pagpatay, di ko kailangan ng maraming witness. May crowd o wala, ako ay deadly. Gusto mo kahit may 5 Bisayang judges. Hindi mo ako kahanay, tagalupa, above sea level ka lang, huwag kang umastang class S. Tang inang to, nag-chat, nagtatanong kay Beatroom kung nagtatampo siya. Para saan pa? Mas makata ka na ba kapag may nagtatampo na? Habang ako, para sa angle na to ha, madaling araw, sinesearch yung meaning ng Beatroom. Eto, 12:41 a.m., chine-check yung feelings ni Beatroom. Di, check ko lang feelings mo. Tanginang to, may motibo. Nag-a-addict ka ba? Madaling araw, gusto deep talks? Yeah, magpapapuwet ka ba? Nireplyan na lang siya ni Beatroom ng I love you. Ang clingy mo. Itong si Gago may amats. Tanga, kahit hindi mo i-check yung salamin image mo, siguradong may lamat. Siya ay sad kasi tinalikuran ka agad ng target mong market. Rising star ka na sana, kaso sad, natakpan ng clouded ng judgment. Kaya ang pilin sa akin ng mga yan, gulpihin kita. Hanip ka. Kahit sa square, di ka uubra, di ka rin pwede sa octagon kasi one-sided ka. Pati sa away ng Bisaya at Tagalog rambulan, proud pa yang nakilahok. Di ka kumakain ng pagpag, ngayong kakain ka ng alikabok. Kaya pati sa Bisaya versus Tagalog, mismong sa battle, may namumuo ng tensyon. Samantalang may nag-iisa tayong kalaban na kailangan pagtuunan ng atensyon. Sapagkat hindi lang ang mga sanga, dapat mabuwal ang puno. Hindi maiibsan ang gutom kung puro namumuhunan ang namumuno. Pagbabangayan, pagbabangasan kung sino mas angat at tuso. Anong Bisaya versus Tagalog? Ulun, Pilipino laban sa mga mapang abuso. Tangina. Kita-kits bukas sa Lunita. Oh, yun pala yan. Lonita! 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 So paano? Tong battle na to, 5-0 sigurado. Magiging 4-1 lang naman yung boto kung isa si MP3 sa Horado. Solid, solid, solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points, no, yung last round ni Emzite. All 3 rounds nakuha ni Emzite. May nambabash,
hindi naman ako bumoto, tas yung witness, class S, clouded yung judgment, one-sided ka, kakain ka na alikabok, tas yung sa atensyon, namumuno, mapang-abuso, tas magiging foreman lang kung isa si MP3 sa hurado. Ang galing, solid. Tingnan natin sabihin ng judges. Malamang yun din yun. Left up, MP3 versus M-Site. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay M-Site. Siyempre, shoutouts kay MP3. Maraming salamat kay Enigma. Tigil niyo yung galit niyo kay MP3. Hindi niya deserve yung Alas, 5 Tagalog yung judges eh. Pero shoutouts kay M-Site, pinaghandaan ako ng maayos. Shoutouts Calvin Calderon, Leander Espejon, Mr. Carl Peñalosa, John Andrew Cagas, at saka Dave Canot. Yeah. Ayun, Husky, Tagalog kasi ako. Ayun, round 1, yung redeeming ni MP3 para sa sarili niya, naging effective yun sa akin. Magandang starter. Yung mga sumunod na lines niya, goods din. Narebat ni M-Site yung ibang sinabi niya. Yun, so busog pa rin. Medyo may starter si M-Site. So tie silang dalawa sa round 1. Then dun sa round 2 naman ni MP3, yung silver platter. Ang lakas noon yung setup niya doon. Smooth naman yung kay mga angles ni M-Site. Tsaka yung sobrang solid yung English andon. Kahit sabihin mo na English yun, yung mga solid punches talaga andon. Tapos pabigat ng pabigat hanggang sa dulo. So binigay ko kay M-Site round 3. Di tulad ng mga unang rounds ni MP3. Medyo parang lumaylay siya, nangapa na lang. So, ayun, parang tinatapos na lang. Then yung round 3 ni M-Site naman, malinis na kanya, na-dominate niya. Tapos yun, yung round sa octagon, tsaka yung ibang mga angle, sobrang linis na ng round 3. Kaya 2 and 3, yun, binoto ko si M-Site. Sobrang solid ng battle. Para sa akin, round 1, MP3. Yun yung pinakamalakas na round niya buong battle. At kay M-Site naman, yung round 3 yung pinakamalakas niya. Bali, round 1, binigay ko kay MP3. 2 and 3, M-Site. Yo, Taika, ang boto ko rito is 2-1. Binigay ko yung first round kay MP3 kasi nagustuhan ko yung yung pinanindigan niya kung ano man yung naging issue niya kahit binubo siya pagkakit ng stage. At para sa akin, naging yung line per line niya doon effective. Pero yung 2 and 3, klarong-klaro, malinaw na malinaw kay M-Site yun. Kaya ang boto ko rito is 2-1, M-Site. Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay M-Site. Kasi basta parang sabihin natin tabla yung round 1, tapos 2 and 3 nakuha ni M-Site kasi nag-English siya, tapos rebellious bars. Yun, maganda yun. Kaya yun, binigay ko yung boto kay M-Site. Pero ang galing pa rin ni Van. Ay, ni Van tuloy ni Pedro. Yo. Blem. Sa mabilis na breakdown lang, sa akin ang pinanalo ni M-Site, boto ko si M-Site. Pero silang same angle na ginamit, yung ginamit nila yung mga bashers nila, pati yung mga heated angles, yung mga sa Bisaya, ganyan. Ginamit ni MP3 yun sa first, which is nagamit niya pang build ng momentum niya sa unang Kaya ang lakas ng round 1 niya. Compared sa round 1 ni M-Site na siguro medyo technical siya masyado. So binoto ko sa round 1 si MP3. Yung round 2 naman, doon sila medyo nagkasalubong ng mga rounds nila. Dikit eh. So akin, tinay ko yung round 2. Kasi ito nga, dito nagkaroon ng buwelta balentong yung natin. Kasi parang na-turn ni M-Site yung third round. Gamit yung same angle, tapos na-endera niya na mas malakas. With a big margin na panalo niya round 3. So, M-Site binoto ko. Hindi. Ako una. Grabe yung English niya. Walang wrong grammar. Halatang dinaan pa talaga sa ChatGPT eh. Hey, ChatGPT, is this grammar correct? Angas ng mga lyrics. Puta, mas pangit ka pa kay Arik mag-English.
sumubok lang naman ako. Sumubok lang ako ng ibang approach naman. Tinetest ko lang yung mga, kasi nga may mga gusto nga akong gawin, di ba? Malay natin, maging ano pala yun, window para na makapag-try naman ako ng ibang conference, di ba? Malay mo, bigla akong lumaban sa mga Taiwanese. Oh, di ba? Kasi, di totoo yun. Natatawa ka, te. Kita-kits bukas sa Lunita! Lonita! 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 So paano? Itong battle na to, 5-0 sigurado. Magiging 4-1 lang naman yung boto kung isa si MP3 sa Urado. Pero next year, yan, may Motos Battle League collaboration sa Taiwan. So, ayun, abangan yan. Sa ngayon, plano namin ni M-Site magdikit ng mga bakal sa isa't isa. Gusto namin mag-welding. Salamat sa mga nakasuporta sa lahat, sa mga nagpapatuloy na naniniwala pa rin. Hindi lang sa amin, sa mga MC, kumbaga sa buong sa kabuuhan, sa buong flip top, sa buong eksena, sa lahat ng MCs, at saka syempre sa mga So, yun eh. Kaya alam ko na magkaibigan sila eh. Dahil alam kong sabay sila nag-aaral ng welding, nakakakwentuhan ko sila parehas tungkol doon. So, ang kulit lang talaga naman sinasabi MP3 sa battle kanina. Tangina ka MP3, no? Tangina, ayaw kita maging kaibigan kung ganyan ka. Baga sana maging simbolo pa rin to lagi ng pagkakaisa para sa lahat, para sa iisang kalaban. So, yun. Kita-kits tayo sa Lunita. Kita-kits sa Lunita. Isama yun. Pakat. Pwede ba pakat? Yeah. Rest in peace, Artag. Tangina. Gramophone represent, yo. Ginoong Rodriguez. Kung di nyo pa napapakinggan, pakinggan nyo yung album. So, yun lang. Salamat sa lahat na nanonood. Sa lahat ng tumapos. Kita-kits tayo ulit. Unti-unti lang, bebuelo ko ulit. May mga nakaschedule akong makakwentuhan. May mga gugustuhin yung mga personalities. So, yeah. Yun lang. Salamat, yo. Salamat lagi. Peace!